Simulan natin ang ating iwang pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo marapat na kumanap sa banal na pagdirig. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay. Amen. Pinagdiriwang po natin ngayon ang pagunita kay Saint Max Paul, isang martir. Manalangin po tayo. Manaming makapangyarihan, ikaw lamang ang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin kay San Maximilian Kolbe. Ipag-utos mong kami mamuhay ng di dapat makabawas sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo. Pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakalabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi na pasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan, pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkakaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran niyo siya, huwag kayong hihiwalay sa Kanya, at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakalabot ng mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayon marami na kayo. Sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik, yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo.
Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ng Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang iyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad na Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikita sa atin sa ating Facebook Live, magandang. Mga kapatid, napakaganda ho ng paalala sa atin, Jesus, sa atin hong mabuting balita ngayong araw. Ang paalala sa atin na Jesus, ang pagganap natin ng mga tungkulin natin sa buhay. Bawat isa sa atin, mga kapatid, mayroong mga tungkulin na dapat gagampanan. Ipinahiwatig na Jesus na sila bilang mga namamalakaya, bilang tagapagdala ng mabuting balita, ay meron ding mga tungkulin. Pinapaalala sa atin na Jesus bilang mga tao, bawat isa sa atin dapat ginagampanan ang ating. Una, tayo bilang mga tao may tungkulin tayo sa Diyos at sa bayan. May tungkulin tayo sa bayan na alamin o sundin ang mga lutunin na ipinapahayag sa atin o ibinababa sa atin ng ating bayan. Pinapakita sa atin ng ating mabuting balita kung paanong si Jesus at ang mga alagad niya ay sumunod din sa lutunin ng kanilang tinitirhang bayan. Sila din mismo ay nagbayad din ng buwis. Ipinapakita sa atin na tayo bilang mga tao, tayo'y magpasailalim din sa tuntunin na kung saan tayo nakatayo. Kung anong estado ng ating buhay. Bawat isa sa atin may tungkulin, sundin
ang ano man ang ibinababa para sa. Pangalawa, na tungkulin natin na sundin ay kung ano ang katayuan natin sa buhay. Ako, tungkulin ko bilang isang pari ang ipahayag ang mabuting balita. Kayo, tungkulin niyo bilang mga maninimba ang idulog ang inyong sarili sa Diyos. Pero mayroon pa kayong may mga tungkulin na dapat gampanan. Ano ang mga tungkulin na ito? Kayo bilang mga manggulang o mga anak, may tungkulin na dapat bilang isang magulang, may tungkulin ka na dapat gampanan ang pagiging isang magulang. Ang tungkulin mo na bigyan ng maayos at magandang pamumuhay ang mga anak. Ang tungkulin mo na ipadama ang pagmamahal sa bawat isa, lalo tigit sa isang pamilya. Bilang isang anak, ang tungkulin mo na gampanan ang ibinibigay sa iyo ng iyong mga magulang. Kung ikaw ay nag-aaral, tungkulin mo mag-aral ng mabuti. Kung ikaw ay nagtatrabaho, tungkulin mong magtrabaho para may taguyod, hindi lamang ang sarili, hindi ang buong pamilya. Bawat isa, meron tayong sari-sariling tungkulin. Yan ang ipinapaalala sa atin ni Jesus. Dapat nating gampanan. Sapagkat bawat isa sa atin na naglalakbay dito sa lupa ay binigyan ng buhay ng Diyos. Kung tayo binigyan ng buhay ng Diyos, dapat naalagaan natin. Pangatlo, na dapat nating tingnan at paalala ni Jesus. Tayo ay may tungkulin sa bayan, may tungkulin din tayo sa Diyos. Paano ba natin pinapalalim ang ating ugnayan sa Kanya? Paano ba natin pinapalalim ang ating pananampalataya, pananalig? Sapagkat yan ang magiging sukatan sa bandang. Wala nang ibang sukatan ang Diyos, kundi kung paano natin ginampanan ang ibinigay sa ating buhay sa mundong. Kung paano natin pinalalim ang ating pananampalataya. Kung paano natin nilapit ang ating sarili sa Kanya. Kung paano natin inugnay ang ating sarili sa Diyos. Ito ang sukatan sa atin ng Panginoon. Katulad ng pinagdiriwang nating santo, Saint Maximilian Kolbe. Ginampanan niya ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Pinuwis ang kanyang buhay sa pagiging isang martir. Bakit? Dahil alam niya na ang kaligtasan ay nasa pagganap sa kung anuman ang katayuan sa buhay. Sa pag-aalay ng sarili para sa Diyos. Ganon din mga kapatid ang paalala sa atin. Kung sa araw-araw nating buhay, meron tayong ginagampanan, nakatayuan natin sa buhay, sa Diyos meron din tayong gampanin. Sa Diyos, meron din tayong dapat gawin. Sa Diyos, dapat nating ilapit ang ating mga sarili. Mga kapatid, tungkulin natin bilang mananampalataya ang magsimba. Tungkulin natin bilang mananampalataya ang magdasal. Kaya nakakatuwa kapag tayo bilang mananampalataya, sinisimulan natin ang ating araw sa pagsimba, sa pagdarasal. Pagkat yan ang tungkulin natin bilang isang tao, bilang isang sumusunod kay Jesus. At pagkatapos ng maghapon, natapos din natin ating maghapon sa pagdarasal. Pagkat yan ang tungkulin natin, ay lapit natin ang ating sarili sa Kanya. Sapagkat ang mga taong dumudulog, ang mga taong lumalapit sa Diyos, kailanman hindi niya binababa. Mga kapatid, napaalala sa atin, Jesus, ngayong araw na ito, bawat isa sa atin may kanya-kanyang huli. Bawat isa sa atin may ginagampanan.
Kaya kung may gampanin tayo o may tungkulin, gawin natin ng maayos at mabuti. At ganoon din, huwag nating hayaan na baliwalain ang tungkulin natin sa inang simbahan. Ang tungkulin natin, ibigay natin ang kung anong tungkulin natin dito sa lupa at ibigay din natin ang kung ano ang tungkulin natin para sa Diyos. Isang magandang umaga sa inyo. Sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, saan man dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahahalagahang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig at ang mga organisasyon sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mamamayan naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng awa, dapat nagamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa pamamagitan ng aming bukas loob na pagsuporta, naway maging instrumento kami ng pagtatag ng iyong kaharian dito sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos, amang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang aming mapagpakumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa kararangal ng mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Maximilian Kolbe ay parangalan.
Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaysa ni Poong San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama itudulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon.
namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di nagmamaliw na kabutihan. Ngayon pa man ay pinagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihan Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. May taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.